The Mysterious Intern. Kabanata 56. Kuya Long, ang lalaking iyon ay napakamalupit. Binali niya ang lahat ng aming mga kamay at paa. Narito pa rin kami at hindi makatakbo. Dali na at magpadala ng taong susando sa amin. Kung hindi, natatakot akong may makakakita at tatawag ng pulis, at kapag dumating ang pulis, malalagay kami sa problema. Nakita ni Renwu na matagal nang hindi sumasagot si Murphy Chen at walang sinasabi, kaya hindi niya mapigilan ang pag-aalala. Xingzi, huwag kang mag-alala, hihintayin mo lang doon, agad kong aayusin ang susando sa iyo sa ospital. Sumagot na rin si Murphy Chen. Pagkatapos magsalita, agad na binaba ni Murphy Chen ang telepono, pagkatapos ay nag-dial ulit ng numero at nag-ayos. Kahit na napakabilis niyang mag-ulat kay Mr. Ralph Lin, inayos pa rin niya ang tungkol kina Renwu at iba pa. Kahit na mahusay siyang kumontrol, hindi niya kailanman pinayagan si Renwu na makilahok sa mga pangunahing operasyon ng Blue Dragon Club. Karaniwan, sila ay mga profesional na tulisan lamang, kahit na mahuli sila ng pulis, wala namang malaking problema. Ngunit, sila naman ay ang mga piling mandirigma ng Blue Dragon Association, napakaraming tao ang naiwan doon at napakalaking kawalan. Siyempre, hindi niya alam na ang mga taong ito ay halos wala ng silbi matapos putulin ni Brian Ye ang kanilang mga kamay at paa. Kung alam niya ito, marahil ay hindi na niya ito papansinin. Magastos ba ang pagsadyap sa isang grupo ng mga taong walang silbi? Mas mabuting iwanan na lang sila sa pulis, at hayaan ang pulis na magdesisyon kung ano ang gagawin. Matapos ayusin ang susando kina Renwu at iba pa, nagmadaling naglakad si Murphy Chen patungo sa bar na may seryosong ekspresyon. Sa isang sulok ng bar, si Mr. Ralph Lin ay masayang umiinom pa rin ng kanyang paboritong alak, habang masayang pinapanood ang mga mananayaw sa bar. Ano na kaya ang ginawa ni Ace? Kanina pa ako wala, bakit hindi pa sila bumabalik? Hindi man lang sinasagot ang telepono. Matapos uminom mag-isa ng sandali, naramdaman pa rin ni Mr. Ralph Lin na ang pag-inom mag-isa ay hindi gaanong masaya kaysa sa may kasama. Tumingin siya sa direksyon ng pasukan ng bar, at akmang tatawag na ng isang tauhan para tingnan ang sitwasyon at tawagan si Murphy Chen. At habang akmang tatawag na siya, ang figure ni Murphy Chen ay lumitaw na sa kanyang paningin. Ace, dali. Halika at uminom. Nakakaboring ang pag-inom mag-isa. Nang makalapit si Murphy Chen, sumigaw si Mr. Ralph Lin. Uminom. Uminom pa rin. My Lord Lin, paano ka pa makakapag-inom ng ganito sa oras na ito? Nang marinig ang sinabi ni Mr. Ralph Lin, hindi napigilan ni Murphy Chen ang pagtawa. Master Lin, may nangyari. Kahit na ayaw ni Murphy Chen na sirain ang bihirang magandang mood ni Mr. Ralph Lin sa oras na ito, ang balitang natanggap niya ay napakahalaga para itago. May nangyari. Anong nangyari? Hindi pa napagtanto ni Mr. Ralph Lin ang ibig sabihin ni Murphy Chen. Nabigo ang misyon natin. Sina Renwu at ang iba pa ay pinutol lahat ng mga kamay at paa ng lalaking si Brian Ye. Mapait na ngumiti si Murphy Chen. Paano nangyari iyon? Natigilan si Mr. Ralph Lin sandali, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng ekspresyon ng hindi paniniwala, sigurado ka bang tama ang narinig mo? Totoo ito, inayos ko lang ang susando kina Renwu at sa kanila. Mapait na ngumiti si Murphy Chen, paano niya naman maririnig ng mali ang napakahalagang balitang ito? Nasaan ang batang si Ye? Patay na ba siya? Sa wakas ay nagpakita ng pag-aalala si Mr. Ralph Lin. Ang pinakamahalaga ay si Brian Ye. Basta't mamatay si Brian Ye, okay lang kung masaktan sina Renwu at ang iba pa. Kung sakaling lumabas sila, kailangan nilang isiping masaktan. Kung sakali, babayaran niya ang kaunting gasto sa medisina. Hindi. Alam ni Murphy Chen ang iniisip ni Mr. Ralph Lin, at isang mapait na tingin ang lumitaw sa kanyang mukha, nadaig niya ang misteryosong lalaki na nakasuot ng itim. Matapos matalo at makatakas ang lalaking nakasuot ng itim, pinutol niya ang mga paa at kamay ni Renwu at iniwan na lang sila doon. Ano? Si Mr. Ralph Lin ay tumalon mula sa upuan, ano ang sinabi mo? Master Lin, talagang nabigo tayo. Ang batang siya ay nadaig ang misteryosong lalaki na nakasuot ng itim. Inulit ito ni Murphy Chen. Imposible, imposible ito. Malakas na sinampal ni Mr. Ralph Lin ang mesa, hinawakan si Murphy Chen sa kwelyo, ang kanyang mga mata ay namula, Ace, nagbibiro ka ba sa akin? Hindi nagsalita si Murphy Chen, ngunit tiningnan si Mr. Ralph Lin na may mapait na tingin sa kanyang mga mata. Naiintindihan niya ang damdamin ni Mr. Ralph Lin sa sandaling ito.
Kung kaya niya, umaasa rin siyang ito ay isang biro lamang sa pagitan niya at ni Mr. Ralph Lin, ngunit ang malupit na katotohanan ay hindi siya nagbibiro, totoo ito. Hindi, imposible, paano nangyari ito? Paano natalo ng batang si Ye ang misteryosong master na iyon? Ang titig ni Mr. Ralph Lin, matapos tumitig kay Murphy Chen ng ilang sandali, sa wakas ay nakumpirma na ang kanyang kasamahan ay hindi nagbibiro sa kanya. Ang balitang sinabi niya ay marahil totoo. Ang kamay niyang nakahawak sa kwelyo ni Murphy Chen ay unti-unting bumitaw. Ngunit sa kanyang puso, hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan ito, at ang buong katauhan niya ay bumagsak sa upuan, na may matamlay na ekspresyon, at patuloy na bumubulong sa kanyang sarili. Tiningnan ni Murphy Chen si Mr. Ralph Lin na tulala at bumantong hininga. Kahit na hindi pa niya nakita ang misteryosong master na iyon, at hindi niya alam kung saan nakuha ni Mr. Ralph Lin ang misteryosong master na ito, alam din niya na ang lakas ng misteryosong master na ito ay dapat na napakalakas, kung hindi, hindi magkakaroon ng gayong kumpiyansa si Mr. Ralph Lin sa kanya, at ang mga paglalarawan ni Renwo ay hindi magiging labis. Alam din niya na ang balitang ito ay isang malaking suntok kay Mr. Ralph Lin. Gusto niya itong aliwin, ngunit hindi talaga niya maisip kung paano. Tito Wang. Sa bilya ni Christian Gao. Nang sumugod ang lalaking nakasuot ng itim na may maputlang mukha at mga mata na namumula sa galit, nakikinig siya ng malumanay na musika at nagtatamasa ng pinakamahusay na red wine sa mundo. Si Christian Gao, na tahimik na naghihintay ng magandang balita, ay halos natigilan. Pagkaraan ng ilang sandali, nabawi niya ang kanyang sarili, inilagay ang baso ng red wine, at tumayo mula sa upuan. Tito Wang, ano ang nangyari? Gao Xiao, nahihiya ako sa iyo sa pagkakataong ito. May mapait na ekspresyon sa mukha ng lalaking nakasuot ng itim. Tito Wang, ano ang sitwasyon? Hindi ba si Altheo Long ang nagprotekta sa batang si Ye? Nagpadala ba sila ng ibang mga master? Medyo nagbago ang ekspresyon ni Christian Gao. Hindi, ang batang may apelyidong Ye. Mapait na sabi ng lalaking nakasuot ng itim, mali ang ating pagkalkula dati. Walang expert na nagprotekta kay Ye. Ang dahilan kung bakit nabigo si Lin Kai noon ay dahil hindi natin alam na ang batang ito na may apelyidong Ye ay isang dalubhasa sa martial arts. Siya ay isang master na mas malakas pa kay Altheo Long. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Christian Gao, at sa kanyang titig, sumigaw siya ng hindi paniniwala. Si Brian Ye ay isang master. O isang master na mas malakas pa kay Altheo Long. Anong klaseng biro ito? Kung hindi dahil sa mga salitang sinabi ng lalaking nakasuot ng itim, sasampalin niya na lang ito. Ang unang reaksyon ni Christian Gao ay kung mali ba ang kanyang narinig. Kaya, Tito Wang, ibig mong sabihin, ang batang si Ye ay nadaig ka at nasugatan ka. Nabawi ni Christian Gao ang kanyang sarili mula sa pagkabigla, tinitingnan ng mapatla, halatang nasugatan na lalaking nakasuot ng itim, na may ekspresyon pa ring hindi paniniwala sa kanyang mga mata. Oo. Kahit na ayaw aminin ng lalaking nakasuot ng itim, kahit na siya ay lubhang ayaw, lubhang nagagalit at nalulumbay, ang katotohanan ay katotohanan pa rin. Kaya, ang kanyang lakas ay mas malakas sa iyo, Tito Wang. Nakatanggap ng tiyak na sagot mula sa lalaking nakasuot ng itim, ang puso ni Christian Gao ay umalo na parang bagyo. Ang batang iyon na si Brian Ye ay hindi lamang isang master, kundi isang master na mas mahusay pa kay Tito Wang. Paano ito posible? Alam mo, ito ay si Tito Wang. Siya ay isang master level figure sa martial arts. Gaano na ba kaluma ang batang si Ye? Paano niya naabot ang antas ni Tito Wang? Paano ito posible? Nang marinig ang mga salita ni Christian Gao, biglang nagmukhang isang pusa na naapakan ang buntot ang lalaking nakasuot ng itim, at umungol ng hindi komportable, dahil sa lakas ng batang iyon, gusto niyang maging mas malakas sa akin. Magkaroon ng kanyang mga pangarap sa tagsibol at taglagas. Kung gayon ito ngayon. May iba pa bang master na tumutulong sa kanya? Muli, pinaghihinalaan ni Christian Gao ang lalaking nakasuot ng itim. Ngayon. Pagdating sa sitwasyon ngayon, biglang naramdaman ng lalaking nakasuot ng itim na parang may nakabara sa kanyang dibdib. Napakasikip ng kanyang dibdib na parang gusto niyang magsalita pero hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang labanan ngayon ay talagang ang pinakakahiya-hiya at nakakahiyang labanan sa kanyang buhay. Ang lakas ni Brian Ye ay malinaw na kulang sa kanya, ngunit sa huli ay naubos siya nito, at sa huli ay kailangan niyang tumakas ng may kahihiyan. Tito Wang. Nang makita na biglang tumigil sa pagsasalita ang lalaking nakasuot ng itim, hindi maiwasang magpakita ng pagdududa sa mukha ni Christian Gao. Walang ibang tumulong sa kanya, pero
Huminga ng malalim ang lalaking nakasuot ng itim, pinigilan ang pagkabalisa sa kanyang dibdib, at sinabi kay Christian Gao ang proseso ng kanyang pagkatalo ngayon. Ang batang iyon, hindi ko alam kung anong uri ng swerte ang meron siya ngayon, pero isang araw, gagawin ko ito mismo at lilinisin ko siya. Sa mga mata ng lalaking nakasuot ng itim, may isang mapait na tingin, ang kahihiyang naranasan ko ngayon ay tiyak na babayaran niya ng 10 beses. Tiyak. Kinuyam ng lalaking nakasuot ng itim ang kanyang mga kamao, at tahimik na nagdagdag ng dalawang matatag na tono sa kanyang puso. Nang maalala ang kahihiyang naranasan niya noon, parang sinaksak ang kanyang dibdib ng kutsilyo, at nakaramdam siya ng kaunting sakit, at ang kanyang pisngi ay parang nasusunog, mainit. Ang ekspresyon sa mukha ni Christian Gao ay naging napakasam rin. Sa pagkakataong ito, si Tito Wang ay pumunta mismo, at ang aksyong inaakala niyang tiyak na magtatagumpay ay nabigo ulit, at parang sinampal siya ni Brian Ye ng malakas. At ang katotohanan na ang batang si Brian Ye ay may malakas na katawan, ay nagparamdam sa kanya ng hindi maganda na parang may nakain siyang langaw. Naniniwala siya sa mga salita ni Tito Wang na ang lakas ni Brian Ye ay dapat na mas mahina kay Tito Wang, dahil inamin na ni Tito Wang na natalo siya, hindi na kailangang magsinungaling sa kanya, ngunit ang kayang gawin ni Brian Ye kay Tito Wang na seryosong maghiganti, ay nagpapakita na ng lakas ni Brian Ye. Kilala niya ng husto si Tito Wang. Ang mga ordinaryong tao ay hindi papansinin ni Uncle Wang. Kahit si Eltheo Long, hindi pa siya tinitingnan ni Tito Wang. Pag-uwi niya, nag-cold shower si Brian Ye at agad na nagsimula sa pagsasanay. Kahit na laging may pakiramdam ng panganib si Brian Ye, ang pagsabog sa Harlem community ay nagparamdam sa kanya ng takot at hindi siya nagpabeye kahit isang saglit. Mayroong palaging isang di nakikitang presyon na pumipilit sa kanya na mag-aral at magpaunlad ng kanyang lakas. Ngunit ang paglitaw ng lalaking nakasuot ng itim ngayon ay nagparamdam kay Brian Ye ng mas agarang krisis at presyon. Sa harap niya mismo sa China, mayroong isang kalaban na napakalakas at handang kunin ang kanyang buhay anumang oras. Ang ganitong direktang presyon ay hindi maikukumpara sa di nakikitang presyon noon. Kahit na pagkatapos ng malaking aksidente sa sasakyan noong araw na iyon, ang kanyang presyon at pakiramdam ng krisis ay hindi gaanong kalaki gaya ngayon. Pagkatapos ng lahat, noon, ang presyon ay hindi pa gaanong sigurado, at hindi direktang nararamdaman. Ngunit ang lalaking nakasuot ng itim na ito ay totoo, isang direktang, buhay na tao. Ang lalaking nakasuot ng itim na ito ay maaaring lumitaw muli sa harap niya anumang oras, salakayin siya, at patayin siya. Ayaw mamatay ni Brian Ye, lalong ayaw niyang mapatay. Alam na alam ni Brian Ye na kung ayaw niyang mapatay ng iba, kailangan niyang mapaunlad ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon, at kailangan niyang magsumikap na mag-aral. Sa pamamagitan lamang ng pagpapalakas ng sarili niyang lakas ay mapoprotektahan niya ang kanyang tila malakas ngunit marupok na buhay. Kahit na hindi niya maipaliwanag kung bakit niya nadaig ang lalaking nakasuot ng itim at natalo ito ngayon, malinaw pa rin sa puso ni Brian Ye na mayroon pa ring pagkakaiba sa lakas sa pagitan niya at ng lalaking nakasuot ng itim. Noong una, ang bahagyang masakit na pakiramdam sa pagitan ng mga kamao at paa ng lalaking nakasuot ng itim ay parang nakaukit sa puso ni Brian Ye, at ang napakalaking presyon na nagmumula sa lalaking nakasuot ng itim ay parang isang napakalaking ulap na bumabalot kay Brian Ye. Hindi niya alam kung dahil ba sa sobrang laki ng presyon ngayon, o dahil sa sobrang tindi ng labanan ngayon, at nawala ang lahat ng galit sa puso ni Brian Ye, pati na rin ang lahat ng uri ng pagkairita at iba pang negatibong emosyon. Sa pagkakataong ito, napakalinaw at mabilis na pumasok si Brian Ye sa estado ng pagsasanay, walang anumang pag-aalala o kahit na marahas na emosyon na lumitaw sa mga nakaraang panahon. At habang pumapasok si Brian Ye sa pagsasanay, ang mga hibla ng enerhiya sa kanyang dantian ay lumabas muli, umaagos sa kanyang mga paa at kamay, umaagos sa mga ugat ng kanyang katawan. Ang proseso ng paglilinis ng buto at pagpapaunlad ng mga ugat na nagaganap sa panahong ito ay agad na nagsimula ulit. Ang mga ulap ng maitim na enerhiya na hindi nakikita ng mata ay nagsimulang sumabog mula sa mga pangunahing acupuncture points ng kanyang katawan. Kasabay nito, ang likas na enerhiya sa nakapaligid na hangin ay nagmula rin sa mga pangunahing acupuncture points ng kanyang katawan. Pumasok. Ang ganitong uri ng paulit-ulit na ikot ay tila pareho sa nakaraan, at walang pagkakaiba, ngunit kung may mga tunay na top master dito, tiyak na mapapansin nila na ang bilis ng paulit-ulit na ikot ng katawan ni Brian Ye ngayon ay mas mabilis kaysa sa nakaraan, at ang dami ng sirkulasyon ay mas malaki pa.
Kung sasabihin na sa ikot ng nakaraan, ang maitim na enerhiya at ang enerhiya na dumadaloy mula sa mga acupuncture points ni Brian Ye ay kasing kapal ng isang buhok, kung gayon, sa ikot ngayon, ang ganitong uri ng paulit-ulit na ikot, ay hindi bababa sa kasing kapal ng apat na buhok. Kahit na ang kapal ng apat na buhok na ito ay napakaganda at napakaganda pa rin, tila hindi gaanong mahalaga, ngunit para kay Brian Ye, ang paghihintay nito ay isang malaking pagbilis na. Ang ganitong uri ng pagbilis ay talagang imposible sa ordinaryong pagsasanay. Para sa mga nagsasanay, ito ay isang napakalaking oportunidad. Ang dahilan kung bakit may ganitong pagbilis at napakalaking oportunidad si Brian Ye ay dahil sa nakaraang labanan ni Brian Ye sa lalaking nakasuot ng itim, ang pag-atake ng lalaking nakasuot ng itim, ay nakatulong sa pagpapakina sa kanyang mga kalamnan at buto at nagbigay inspirasyon sa kanyang likas na enerhiya. Kahit na ang nakaraang estado ng automatikong pagsasanay ay nawala ng matalo ni Brian Ye ang lalaking nakasuot ng itim gamit ang isang palad, ang epekto ng lalaking nakasuot ng itim sa mga buto at kalamnan ni Brian Ye ay hindi pa nawawala. Mabilis na nagsanay si Brian Ye pag-uwi niya. Katumbas ito ng pag-agaw sa oportunidad na ito. Hindi kailanman maisip ng lalaking nakasuot ng itim na ang labanan sa pagitan niya at ni Brian Ye ay hindi lamang nakatulong kay Brian Ye na makapasok sa isang mahiwagang estado, ngunit dinadala rin ang pag-unawa ni Brian Ye sa martial arts sa isang mas malalim na antas. Tinulungan din ito si Brian Ye na pagandahin ang kanyang mga kalamnan at buto, at binigyan si Brian Ye ng napakalaking oportunidad. Kung alam niya ito, magsusuka siya ng isa pang kagat ng dugo at mamamatay ng diretso. Hindi alam ni Brian Ye na nang harapin ang makapangyarihang lalaking nakasuot ng itim na may matinding kawalang pakialam sa ibang buhay, ang likas at napakalaking galit sa kanyang puso ay sinusuportahan ng napakalaking kawalan ng katarungan. Sa ibaba, gusto niyang magbigay ng isang buntong hininga para sa mga inosenteng taong namatay sa aksidente sa sasakyan, at biglang nagpas siyang salakayin ang lalaking nakasuot ng itim, nang hindi pinapansin ang pagkakaiba sa lakas, at naglunsad ng labanan, na magbibigay sa kanya ng isang labanan. Isang napakalaking oportunidad. Ito ay maituturing ding mabuti at mabuting gantimpala. Mayroon kang isang nakatalang bilang sa pagitan ng isang inumin at isang pag-ihip ng hangin. Flutter. Kasama ang isang nakakahingal na hininga, siya ay huminga mula sa kanyang bibig, sumugod pasulong na parang may laman, at inalog ang kurtina sa harap niya. Dahan-dahan na iminulat ni Brian Ye ang kanyang mga mata. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, naramdaman lamang ni Brian Ye na ang kanyang buong katawan ay tila puno ng walang hanggang kapangyarihan. Ang bawat selula ay tila naglalaman ng walang hanggang kapangyarihan, mental na estado, at walang kapantay na kapunuan. Ito ay matapos suriin ang kalagayan ng kanyang katawan, hindi mapigilan ng mga mata ni Brian Ye ang pagpapakita ng isang ekspresyon ng kagalakan na mahirap itago. Ang enerhiya sa kanyang katawan ay tumaas ng malaki mula sa nakaraan, at ang kanyang dantian ay puno ng walang kapantay na antas. Ang pagsasanay kagabi ay nakamit ang isang napakalaking epekto. Matapos muling kumpirmahin ang kalagayan ng katawan ni Gigi, ang mukha ni Brian Ye ay biglang napuno ng isang ekspresyon ng pagkamangha. Ganap niyang natitiyak na sa pagsasanay kagabi, ang enerhiya sa kanyang katawan ay tumaas kumpara sa dati. Isang malaking bahagi. Kahit na ang kanyang dalawang nakaraang maliliit na pagsabog pagkatapos ng akumulasyon, ang tumataas na hininga, ay hindi gaanong tumaas gaya ng kagabi. Hindi pa rin alam ni Brian Ye na ang kanyang mga natamo ay higit pa sa mga pagtaas ng hininga na ito, at higit na mahalaga, ang mga pagbabagong nagaganap sa kanyang katawan. Kung alam niya ito, tiyak na magtatalon siya sa tuwa. Ayon sa sitwasyon na ito, hindi magtatagal bago siya makakapasok sa ikalawang antas. Nang panahong iyon, kung makaharap niya ang isang master sa antas ng lalaking nakasuot ng itim, hindi na siya dapat matakot, hindi bababa sa hindi na siya magiging tulad ng huling pagkakataon. Nahihiya. Kung dati ay nakikita ni Brian Ye ang ikalawang antas ng pagsulong, parang nakikita niya ang puting mga layag mula sa kalangitan na malayo, at napakalayo pa rin, kung gayon ngayon ay nakita na talaga at ganap ni Brian Ye ang pananaw ng barko. Ang katawan ay nakaramdam ng pangalawang lugar. Mayroon na ngayong ganap na kumpiyansa si Brian Ye na makakapasok siya at makapasok sa ikalawang yugto ng longevity formula. Nalubog sa kahangahangang pakiramdam na dala ng pagtaas ng antas ng pagsasanay kagabi, tumayo ulit si Brian Ye matapos maging excited ng ilang sandali, inayos ang kanyang kalooban, naglakad patungo sa training room sa rooftop, at sinimulan ang dalawang iba pang pagsasanay. Brian Ye, pumunta ka rito. Pagkatapos ng isang pagsulong sa pagsasanay kagabi, si Brian Ye, na masigla at nag-refresh, ay kara-rating lang sa ospital.
Bago pa man siya makalabas ng sasakyan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Dr. Thomas Wang. Ang mga salita ni Dr. Thomas Wang ay kasing ikli at diretso gaya ng dati. Dr. Wang, ano po ang problema? Natigilan si Brian Ye. Halika rito at pag-usapan natin, tama ba, nasa ospital ka ba? Tanong ni Dr. Thomas Wang. Nasa ospital po, kakapark ko lang ng sasakyan. Habang nagsasalita, pinatay ni Brian Ye ang makina ng sasakyan, binuksan ang pinto, at naghahanda ng bumaba. Sige, pumunta ka rito agad, huwag ka munang pumunta sa outpatient clinic, binigyan na kita ng kalahating araw na bakasyon sa outpatient clinic. Pagkatapos magsalita ni Dr. Thomas Wang, binaba niya ang telepono. Binaba agad. Ano ba ito? May kalahating araw na bakasyon. Nang marinig ang mga salita ni Dr. Thomas Wang, hindi mapigilan ni Brian Ye ang pagkagulat. Orihinal niyang inisip na tinatawag lamang siya ni Dr. Thomas Wang para pag-usapan ang isang bagay sa nakaraan, o para hilingin sa kanya na pumunta sa inpatient department at makipag-usap sa mga intern ng libre. Pagkatapos ng klase o iba pa, hindi inaasahan ni Brian Ye na sasabihin ni Dr. Thomas Wang na mayroon siyang kalahating araw na bakasyon. Nang makabawi si Brian Ye at gusto nang magtanong, nalaman niyang direktang binaba ni Dr. Thomas Wang ang telepono. Ano kaya ang ginagawa ni Dr. Wang? Hindi na tumawag pabalik si Brian Ye kay Dr. Thomas Wang. Alam niya na dahil hindi ito sinabi ni Dr. Thomas Wang kanina, hindi na ito sasabihin kung tatawag ulit siya. Maaari lamang niyang hulaan kung ano ang maaaring problema sa kanyang puso, at nagmadali patungo sa direksyon ng elevator ng gusali ng ospital. Dr. Wang, ano po ang problema ninyo, bakit ninyo ako binigyan ng kalahating araw na bakasyon? Pagkapasok pa lang niya sa opisina ni Dr. Thomas Wang, hindi napigilan ni Brian Ye ang direktang magtanong. Kung walang kinakailangang bagay, ayaw na ayaw niyang mag-absent, dahil nararamdaman niyang ang pag-absent ay hindi responsable sa kanyang mga pasyente. Maraming pasyente ang naghihintay sa kanya araw-araw at hindi niya sila maaaring pabayaan. Halika ka muna rito at umupo. Hindi direktang sumagot si Dr. Thomas Wang, ngunit pinaupo niya si Brian Ye sa harap niya na may seryosong ekspresyon. Nang makita ang ekspresyon ni Dr. Thomas Wang, lalong naguluhan si Brian Ye, ngunit tahimik niyang sinunod ang mga tagubilin ni Dr. Thomas Wang at umupo sa harap niya. Dr. Ye, naalala ko noong nakaraang beses na ang iyong kaibigan, si Edna Joe, ay nagkaroon ng sakit sa gastroenterology. Sa huli, gumaling mo siya. Pagkaupo ni Brian Ye, ang mga mata ni Dr. Thomas Wang ay nagpakita ng isang ekspresyon ng pag-asa. Opo, ano po ang problema? Tiningnan ni Brian Ye si Dr. Thomas Wang na may pagdududa sa kanyang mga mata. Lalo siyang naguluhan, at bigla na lang tinanong ni Dr. Wang kung ano ang ginagawa niya. Ngunit tumanggo siya. Mayroon ka rin bang pag-aaral sa mga sakit sa gastroenterology department? May ekspresyon ng pag-asa sa mga mata ni Dr. Thomas Wang. Medyo may alam po ako, marahil wala pong pag-aaral. Alang-inang tiningnan ni Brian Ye si Dr. Thomas Wang, Dr. Wang, ayaw ninyo po bang ilipat ako sa gastroenterology department? Saan mo man gustong pumunta, paano kita mapapaalis? Natigilan si Dr. Thomas Wang sandali, saka napagtanto na mali ang pagkakaintindi ni Brian Ye sa kanyang ibig sabihin, at hindi mapigilan ang pagtawa. Kung gayon, bakit ninyo po ako biglang tinanong? Nang marinig na hindi siya ililipat ni Dr. Thomas Wang sa Department of Respiratory Medicine, nakahinga na rin ng maluwag si Brian Ye. Kahit na ayon sa kanyang plano, tiyak na ililipat siya sa Department of Gastroenterology sa hinaharap, ngunit ayaw pa rin niyang lumipat sa ngayon. Una, nararamdaman niya na mayroon pang puwang para sa pagpapaunlad sa respiratory medicine. Kahit na ngayon pagkatapos ng isang panahon ng trabaho at pag-aaral, ang kanyang mga kasanayan sa medisina sa respiratory medicine ay kinikilala na hindi mahina kay Dr. Thomas Wang, ngunit ang mga kasanayan sa medisina ni Dr. Thomas Wang ay una lamang sa Beijing 3rd Hospital. Sa pambansang antas, hindi siya maituturing na top-notch. Marami pang problema ang kailangang lutisin ni Brian Ye sa mga sakit sa respiratory, tulad ng hika at pulmonya. Nararamdaman niya na may puwang para sa pagpapaunlad sa pathological na pag-unawa at mga paraan ng paggamot sa ilang mga kaugnay na mahirap na sakit na nagmula sa baga, lalo na ang mga paraan ng paggamot. Pangalawa, napakahalaga rin na si Dr. Thomas Wang, ang pinuno ng departamento, ay napakabait sa kanya, at ang iba pang mga kasamahan sa Department of Respiratory Medicine ay nagpaparamdam din kay Brian Ye ng maganda.
Ayaw niyang umalis kaagad, at gusto niyang magpatuloy na magtrabaho sa departamentong ito ng ilang sandali, at magpasalamat kay Dr. Thomas Wang at sa mga kasamahan sa departamento. Kilala mo si Nurse Olga Su. Tiningnan ni Dr. Thomas Wang si Brian Ye. Kilala ko po, ano po ang nangyari sa kanya? May sakit po ba siya? Sumikip ang dibdib ni Brian Ye. Bigla niyang naalala na parang ilang araw na rin siyang hindi nakakakita kay Nurse Olga Su. Hindi siya, ang kanyang ina. Umiling si Dr. Thomas Wang, pumasok siya sa gastroenterology department ng ating ospital para sa pagsusuri at paggamot dahil sa biglaang pananakit ng tiyan ilang araw na ang nakakaraan, at na-diagnose na may butas sa ulcer sa tiyan pagkatapos ng pagsusuri. Ang problemang ito ay hindi dapat malaki. Hindi kaya ng mga gastroenterologist sa ating ospital na gamutin ito. Muli, pinaghihinalaan ni Brian Ye si Dr. Thomas Wang. Ang gastric ulcer ay isang karaniwang sakit sa gastroenterology department. Karaniwan itong napakabilis. Ang mga sintomas ng pasyente ay napakahalata, at ang sakit ay napakatindi. Gayunpaman, para sa gastroenterology department, ang sakit na ito ay hindi isang partikular na mahirap na sakit. Ang mga simpleng maliliit na butas na hindi nagdudulot ng peritonitis ay karaniwang maaaring gamutin ng konserbatibo at maaaring malutas sa pamamagitan ng ilang tradisyonal na pamamaraan. Kung ito ay isang malubhang butas, maaari itong gamutin sa pamamagitan ng operasyon. Hindi ko alam. Normal, dapat may epektibong paggamot at mga hakbang sa pagkontrol para sa karaniwang sakit na ito sa gastroenterology department, ngunit ngayon ang kalagayan ng kanyang ina ay napakasama. Sinabi ko kay Dr. Leo na gawin ito mismo, ngunit parang wala siyang epektibong paraan ngayon. Ang ina niya ay nasa komang kagabi hanggang ngayon. Umiling si Dr. Thomas Wang, at pagkatapos ay tumingin kay Brian Ye na may kaunting pag-asa sa kanyang mga mata. Naalala ko na ginamo mo ang iyong kaibigan para sa sakit sa gastroenterology noong nakaraang beses, kaya gusto kong makita-kita at tingnan kung mayroon bang paraan. Dr. Wang, huwag ninyo akong isiping masyado. Ang aking pag-aaral sa gastroenterology ay kaunting kaalaman lamang. Paano ko maiisip ang anumang paraan? Mapait na ngumiti si Brian Ye, nagawa kong lutisin ang problema ng aking kaibigan noong nakaraang beses dahil ang kanyang kalagayan ay orihinal na napakasimple. Ito ay isang karaniwang pamamaga ng gastrointestinal. Ito ay dulot ng pagkaantala at magulo na gamot ni Wesley Zing. Sinimpleng inayos ko lang ito. Hindi sinadyang nag-promote o nagpakumbaba si Brian Ye. Kung kaya niyang tulungan ang ina ni Nurse Olga Su, gugustuhin niya ito, at hindi magkakaroon ng anumang komite. Noong una, nang marinig niya ang mga salita ni Dr. Thomas Wang, gusto pa nga niyang tumingin, ngunit nang marinig niya ang mga salita ni Dr. Thomas Wang, kahit na ang director ng gastroenterology department mismo ang gumawa, wala siyang magagawa, kaya tinanggal niya ang ideya. Kahit na dahil sa mga pangyayari kay Edna Joe at kay Wesley Zing, ang impresyon ni Brian Ye sa gastroenterology ay napakasama. Kahit na tiwala si Brian Ye sa kanyang antas sa medisina, kahit na siya ay nasa gastroenterology, gaano man kasama ang impresyon niya, kahit na tiwala siya sa kanyang sarili, hindi niya iisipin na ang antas ng director ng gastroenterology department ng ibang tao ay mas masama sa kanya. Pagkatapos mag-aral ng respiratory medicine sa loob ng isang panahon, naunawaan na niya na ang pangkalahatang antas ng medisina ng Huaxia country ay maaaring hindi gaanong kaganda ng mga bansa sa ibang bansa. Ang antas ng mga nangungunang eksperto ay maaaring hindi gaanong kaganda ng mga bansa sa ibang bansa, ngunit ang mga unang linya ng mga clinician ay hindi dapat. Pag-uusapan ng antas ng director, kahit na makapasok sila sa antas ng deputy director, mayroon silang dalawang brush. Napakasimple, kahit na hindi siya gaanong may talento, ngunit nakakakita siya ng napakaraming pasyente araw-araw, nakakaranas ng napakaraming pagsasanay, at nakakaligtas ng ilang taon, gaano man kasama siya. At ang pangunahing kaalaman ni Brian Ye ay medyo matibay, ngunit sa mga tuntunin ng pagsasanay at mga kasanayan sa klinikal na medisina, marami pang puwang para sa pagpapaunlad at pag-aaral. Ganun ba? Ang mga mata ni Dr. Thomas Wang ay nagpakita ng isang ekspresyon ng pagkadismaya. Dr. Wang, isipin ninyo. Ako po ay isang doktor sa Department of Respiratory Medicine. Saan ako pupunta sa gastroenterology department? Mas magaling ba ako kaysa sa kanilang director? Mapait na ngumiti si Brian Ye. Talagang naramdaman niya na masyado siyang pinahahalagahan ni Dr. Thomas Wang, masyado siyang bulag na umaasa sa kanya, talagang itinuring siyang isang makapangyarihang super doctor, at naisip pang hanapin siya para sa mga ganitong bagay.
Marahil isang araw, magiging isang makapangyarihang super doctor siya, ngunit ngayon ay hindi pa niya naabot ang antas na iyon. Sige, samahan mo akong tingnan. Naalala mo ba na mahusay ka sa Chinese medicine? Kung gayon, tingnan natin kung may maisip kang mga ideya. Matapos mag-isiping ilang sandali, ayaw pa ring sumuko ni Dr. Thomas Wang at nagpas siyang hayaang tumingin si Brian Ye. Hindi niya talaga itinuring si Brian Ye bilang isang super doctor. Nararamdaman niya na si Brian Ye ay makapangyarihan. Sa katunayan, ang sinabi ni Brian Ye kanina, naisip din niya na may katuturan. Tulad ng kasabihan, si Brian Ye ay isang doktor sa kanilang respiratory medicine. Nag-aral siya ng malalim sa larangan ng respiratory medicine. Sa larangan ng gastroenterology, hindi dapat masyadong magaling. Ang dahilan kung bakit iginiit niyang hayaang tumingin si Brian Ye ay dahil naramdaman niya na ang pag-iisip ni Brian Ye ay mas nababaluktot. Sa mga aspektong ito, hindi palaging kinakailangan na makapagbigay ng ilang natatanging opinyon at magbukas ng mga ideya upang magbigay ng ilang kaliwanagan kay Dr. Leo ng gastroenterology. Hindi na nakapagsalita si Brian Ye, at hindi pa rin sumusuko si Dr. Thomas Wang. Suriin mo lang. Pagkatapos ng lahat, magkakasamahan naman tayo. Okay lang na pumunta at bumisita. Nakita ni Dr. Thomas Wang ang hitsura ni Brian Ye at ngumiti. Ito. Sige po. Sinabi ito ni Dr. Thomas Wang, wala nang nasabi pa si Brian Ye, at wala na siyang masabi. Tulad ng sinabi ni Dr. Thomas Wang, kahit ano paman, siya ay isang kasamahan ni Nurse Olga Su, at noong una, tinulungan pa siya ni Nurse Olga Su. Medyo matanda na siya. Ang kanyang ina ay na-hospital at nakatira sa itaas, kaya dapat niyang bisitahin ito. Inpatient Department ng Gastroenterology. May pag-aalalang nakatingin si Nurse Olga Su sa kanyang payat na ina na nakahiga sa kama ng ospital. Ang kanyang ekspresyon ay napakasuot din. Mula nang ma-hospital ang kanyang ina, halos wala siyang magandang pahinga. Halos araw-araw siyang nakapikit ang mga mata dahil sa matinding pagod. Ina, huwag kayong magkakaroon ng anumang problema. Ipinagdikit ni Nurse Olga Su ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, at paulit-ulit na binibigkas ang mga panalangin na hindi niya alam kung ilang beses na niyang ginawa. Nurse Olga, kumusta na ang kalagayan ng inyong ina? Lumapit si Dr. Thomas Wang kay Nurse Olga Su, una niyang sinulyapan si Sumo na nakahiga sa kama ng ospital, at pagkatapos ay tahimik na nagtanong. Dr. Wang, nandito po kayo. Narinig ni Nurse Olga Su ang boses ni Dr. Thomas Wang, at saka napagtanto na nasa tabi na niya si Dr. Thomas Wang. Iniharap niya ang kanyang ulo at binati si Dr. Thomas Wang ng may pagmamadali. Habang bumati, ang kanyang mga mata ay napunta kay Brian Ye na nasa likuran ni Dr. Thomas Wang, at hindi niya mapigilan ang pagkatulala sandali. Hindi niya talaga inaasahan na lilito si Brian Ye dito. Pupunta ako rito para tumingin. Narinig ni Dr. Ye na may sakit ang inyong ina at na-hospital, at gusto niyang pumunta rito para tumingin. Nang makita si Nurse Olga Su na tulala na nakatingin kay Brian Ye, mabilis na nagpaliwanag si Dr. Thomas Wang kay Nurse Olga Su na may ngiti. Hindi niya sinabi na tinawagan niya si Brian Ye, ngunit sinabi niya ng diretso na pumunta si Brian Ye ng mag-isa. Nurse Su, kumusta na ang inyong tiyahin ngayon? Sinulyapan ni Brian Ye si Dr. Thomas Wang na may kaunting hiya, ngunit sinabi na ito ni Dr. Thomas Wang, at wala na siyang nasabi, tiningnan lamang niya si Sumo na nasa kama ng ospital na may kaunting pag-aalala. Hindi maganda ang kalagayan. Nagising siya kaninang umaga, pero hindi pa rin nawawala ang lagnat. Umiling si Nurse Olga Su na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Pagkatapos niyang magsalita, sinulyapan niya si Brian Ye, nag-alangan ang kanyang mukha, kinagat niya ang kanyang ngipin, at sinabi kay Brian Ye, salamat. Salamat. Gaano man kasama ang mga bagay na ginawa ni Brian Ye noon, at gaano man kalaki ang kanyang opinyon kay Brian Ye, dahil bumisita si Brian Ye sa kanyang ina ngayon, ito ay isang uri ng kabaitan. Nararamdaman niya na dapat siyang magpasalamat sa mga tuntunin ng kagandahang asal. Naramdaman ang kakaibang kilos ni Nurse Olga Su, ang ekspresyon ni Brian Ye ay hindi mapigil ang medyo nanigas, ngunit agad din siyang nakareact. Naalala kung paano siya pinagagalitin ni Nurse Olga Su ng ilang beses noon, at naunawaan kung bakit ang ekspresyon ni Nurse Olga Su ay napakakaiba. Pagkatapos maunawaan ito, halos hindi niya mapigilan ang pagtawa. Sa katunayan, hindi kailangang maging ganoon si Nurse Olga Su, dahil hindi niya naman talaga inisip ang mga maliliit na bagay na ito. Para sa mga kasamahan at kaibigan, hindi siya ang uri ng taong nag-aalaga. Ngunit mabuti rin ito, marahil ito ay magiging isang oportunidad upang linawin ang hindi pagkakaunawaan.
Tumingin siya ngayon, ngunit mayroon siyang hindi inaasahang natamo. Nang maisip ang hindi maipaliwanag na saloobin ni Nurse Olga Su sa kanya noon, at naalala ang hindi pa rin malinaw na hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa, hindi mapigilan ni Brian Ye ang pagpapasalamat kay Dr. Thomas Wang. Matagal na niyang gustong maghanap ng oportunidad upang ipaliwanag ng malinaw kay Nurse Olga Su, upang malaman kung saan siya mali ang pagkakaintindi ni Nurse Olga Su, ngunit hindi pa siya nakakahanap ng oportunidad hanggang ngayon. Minsan halos magsalita na siya, at ito ay dahil sa biglaang pagdating ni Dr. Allison Zhao. Naging gulo ito. Kahit na hindi pa rin niya lubos na malilinaw ang hindi pagkakaunawaan ngayon, maaari itong ituring na isang epekto ng pagbabasag ng yelo. Naniniwala siya na pagkatapos maranasan ang mga pangyayari ngayon, ang pagkapuot ni Nurse Olga Su sa kanya ay hindi na dapat gaanong kalakas. Lagi bang may lagnat? Hindi napansin ni Dr. Thomas Wang ang abnormality ni Nurse Olga Su. Ang kanyang atensyon ay nasa katawan ni Sumo. Pagkarinig sa mga salita ni Nurse Olga Su, kumunot ang kanyang noo, itinaas ang kanyang ulo, at tiningnan ang mga gamot na nakasabit sa kama ni Su. Opo, mula kahapon hanggang ngayon, laging may lagnat, mataas at mababa. Tumango si Nurse Olga Su, na may kaunting pag-aalala sa kanyang mga mata. Bilang isang profesional na nurse, alam na alam niya kung ano ang ibig sabihin nito at kung anong pinsala ang ay dudulot nito kung ang pasyente ay laging may lagnat at hindi mabawasan ang lagnat. Dumating na ba si Dr. Winston Liu? Ano ang sinabi niya? Pagkatapos suriin ang mga gamot, kumunot muli ang noo ni Dr. Thomas Wang. Hindi siya isang doktor ng gastroenterology. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa respiratory medicine sa mga nakaraang taon. Ang ilan sa mga kaugnay na kaalaman na natutunan niya sa paaralan ay halos nakalimutan na niya. Hindi pa nga siya kasing galing ni Brian Ye pagdating sa gastroenterology. Mula sa mga gamot na iyon, wala siyang nakitang abnormal. Ang ilang mga normal na gamot na pampababa ng lagnat, hindi niya inisip na may problema. Hindi pa po dumating si Dr. Winston Liu ngayon, pero dumating po si Dr. Wang para tumingin kaninang umaga. Umiling si Nurse Olga Su, wala po siyang sinabi lang niyang itigil muna ang mga gamot na ito. Kumusta naman si Dr. Wang? Bakit ginawa ito ni Dr. Winston Liu? Hindi ko ba sinabi sa kanya na siya mismo ang mag-check sa inyong ina? Tatawagan ko siya ngayon. Pagkarinig sa mga salita ni Nurse Olga Su, lumubog ang mukha ni Dr. Thomas Wang, at kinuha niya ang kanyang mobile phone at naghanda ng tawagan si Dr. Winston Liu. Talagang medyo galit siya. Siya at si Dr. Winston Liu ay parehong matatandang kasamahan. Pareho silang nagtrabaho sa ospital na ito ng higit sa 10 taon. Kahapon, personal niyang tinawagan si Dr. Winston Liu at hiniling sa kanya na personal niyang bigyang pansin ang kalagayan ng ina ni Su, at pumayag naman ito, ngunit ang resulta, hindi pa niya ito tiningnan hanggang ngayon. Ano ang ibig sabihin ng pagpapacheck kay Dr. Wang sa ina ni Su? Hindi niya pinayagan si Dr. Winston Liu na lumabag sa prinsipyo, ayaw niyang gumawa ng anumang pribilehiyo. Kailangan niyang hayaang i-check muna ni Dr. Winston Liu ang ina ni Su, ngunit ang ina ni Su ay ganito na ngayon. Hindi ba dapat bigyan ng higit na pansin ang mga emergency patient? Sabi ko, Pharaoh, ano ang ginawa ko kung hindi ako nakatulog ng maayos kahapon, kaya galit na galit? Kakapili lang ni Dr. Thomas Wang ng kanyang cellphone, at bago pa man niya madial, nakarinig siya ng malakas na boses na nagmumula sa pinto ng ward. Habang bumabagsak ang boses, si Dr. Winston Liu, ang director ng Department of Gastroenterology, ay pumasok mula sa pinto ng ward na may ilang resident doctor at intern sa likuran niya. Dr. Winston Liu, sakto lang ang pagdating mo, pero tinatanong kita, ano ang sitwasyon? Ang mga kapamilya ng ating mga kasamahan sa ating departamento ay ipinadala sa iyo. Ganito mo ba ito inaalagaan? Nang makita si Dr. Winston Liu, lumubog ang mukha ni Dr. Thomas Wang, at walang pag-aalinlangang nagtanong. Pharaoh, mali ang iniisip mo. Kahapon, para sa pamilya ng iyong kasamahan, nanatili ako sa ospital hanggang hating gabi bago umuwi. Pumunta ako rito pagdating ko sa ospital kaninang umaga. Ano pa ang gusto mong gawin ko? Mapait na ngumiti si Dr. Winston Liu. Dr. Wang, nagsikap si Dr. Winston Liu kagabi. Hinailan ni Nurse Olga Su si Dr. Thomas Wang na may nahihiyang ekspresyon at ipinaliwanag ito sa kanya. Wala pa siyang oras para sabihin ito kanina. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kaaalala si Dr. Thomas Wang, at hindi rin niya inaasahan na si Dr. Winston Liu ay magiging ganoon ka-coincidental, wala pa siyang oras para pigilan si Dr. Thomas Wang kanina, nandito na siya.
Ah, ganun ba? Kung gayon, mali ako ngayon, mali ang pagkakaintindi ko sa inyo Dr. Winston Leo, at mag-aayos ako ng paghingi ng tawad mamaya. Matapos malaman na mali ang kanyang pagkakaintindi sa iba, ang mukha ni Dr. Thomas Wang ay nagpakita ng isang nahihiyang ekspresyon, ngunit hindi siya nakakita ng dahilan para sa kanyang sarili, kaya direktang at maayos siyang umamin ng pagkakamali. Matapos aminin ang pagkakamali, agad siyang tumuro muli. Ang ina ni Su na nasa kama ng ospital ay tinanong niya si Dr. Winston Leo, ngunit ano ang kalagayan ng pasyente ngayon? Bakit hindi pa rin nawawala ang lagnat? Titingnan ko muna. Nang pag-usapan ang kalagayan ng pasyente, kumunot ang noo ni Dr. Winston Leo, at binilisan niya ang kanyang mga hakbang, naglakad papunta sa harap ng kama ng ospital, at maingat na sinuri ang kalagayan ni Su Zong. Pareho ba ang temperatura ng katawan mula kahapon hanggang ngayon? Pagkatapos suriin ng mabuti ang sitwasyon, lumingon si Dr. Winston Leo at tumingin muli kay Nurse Olga Su, may iba pa bang kondisyon ng pasyente tulad ng pagduduwal? Mayroon na ba silang pagdumi? Alam niya na si Nurse Olga Su mismo ay isang nurse at mas nauunawaan ang aspektong ito ng trabaho, kaya direktang nagtanong siya. Ang temperatura ng katawan ay paulit-ulit na ganito. Tumango si Nurse Olga Su, wala naman sigurong sintomas ng pagduduwal, pero parang masakit pa rin. Pagdating sa pagdumi, umihi siya ng isang beses kahapon hanggang ngayon. Walang pagduduwal. Nang marinig ang sagot ni Nurse Olga Su, tinitigan ni Dr. Winston Leo ang medical record observation notebook sa kanyang kamay, at kumunot ang kanyang noo, na parang nakaharap siya sa isang napakahirap na problema. Dr. Winston Leo, ano ba ito? Kahit ano paman, sa tingin ko kailangan mong maghanap ng paraan para ma-stabilize muna ang temperatura ng katawan ng pasyente. Medyo hindi komportable si Dr. Thomas Wang, hindi problema ang laging may ganitong lagnat. Binigyan ko siya ng mga gamot na pampababa ng lagnat at pampababa ng pamamaga. Normal, ang kalagayan ng pasyente ay dapat na ma-stabilize. Mapait na ngumiti si Dr. Winston Leo, ngunit hindi pa rin nawawala ang lagnat niya. Hindi ko maintindihan kung ano ang mali ngayon. Nang sabihin niya iyon, kumunot muli ang noo ni Dr. Winston Leo at nahulog sa mahirap na pag-iisip. Magdudulot ba ito ng pamamaga ng peritoneum? O magkakaroon ba ng reflux ng gastric juice, na magdudulot ng mga sugat sa ibang lokasyon? Biglang nagsalita si Brian Ye, na hindi pa nagsasalita. Peritonitis. Ang pasyente ay sumailalim sa gastroscopy noong isang araw. Ang pasyente ay isang ordinaryong butas lamang, at walang mga komplikasyon sa peritoneum. Tungkol naman sa gastric reflux. Ang pasyente ay walang laman ang tiyan. Sa tingin mo ba hindi natin ma-detect ang isang simpleng problema? Hindi pa nagsasalita si Dr. Winston Leo, at isang doktor sa tabi niya ang direktang nagsalita. Tiningnan niya si Brian Ye na may kaunting hindi maitago na pagkawalang galang. Hindi kilala ni Dr. Winston Leo si Brian Ye, ngunit halos kilala ng grupo ng mga doktor at intern na sumunod sa kanya si Brian Ye. Noong makapasok pa lang sila sa ward at nakita si Brian Ye, ang kanilang mga mata ay nagsimula ng tumitig kay Brian Ye. Wala silang magandang damdamin kay Brian Ye, ang taong gumawa ng gulo sa kanilang digestive medicine. Kahit na napatunayan na pagkatapos na ito ay talagang kasalanan nila sa gastroenterology department na si Wesley Zing ay isang peking doktor nga, at ang kanyang mga kasanayan sa medisina ay napakakulang, marami sa kanila ang nagrereklamo pa rin sa pag-uugali ni Brian Ye noong araw na iyon. Eyes. Lalo na pagkatapos kumalat ang mga pangyayari kay Wesley Zing, hindi ko alam kung sino ang naglabas ng chismis na ang isang doktor sa gastroenterology department ay hindi kasing galing ng isang doktor sa Department of Respiratory Medicine. Ang mga pasyente na hindi magamot sa Department of Gastroenterology ay ginamo ng isang doktor sa Department of Respiratory Medicine. Bueno, nakakainis ito sa kanila. Ngayon lang nila nakita na pumunta ulit si Brian Ye sa kanilang gastroenterology department, at gusto nilang magsabi ng isang bagay para itaboy ang iba, ngunit dahil ang mga direktor ng dalawang departamento, sina Dr. Winston Leo at Dr. Thomas Wang, ay narito, pinigilan nila ang kanilang panloob na hindi pagkagusto. Nang magsalita, si Brian Ye ay naglabas ng sama ng loob sa pamamagitan ng pagtitig sa kanya. Ngunit sa oras na ito, nakita nila na naglakas loob si Brian Ye na makialam sa sitwasyon ng mga pasyente sa kanilang departamento, at hindi alam ang taas ng langit, at naglakas loob na makialam sa sitwasyon na hindi pa nasolve ng kanilang director, at ang mga salitang sinabi niya ay wala pa sa lugar, isang magandang oportunidad, paano nila ito matitiis? Huwag kang magsasalita ng kung ano-ano kung hindi mo alam.
Huwag mong impluwensyahan ang pag-iisip ni Dr. Winston Liu. Sabay-sabay na sinamantala ng ibang mga doktor ang pagkakataon at walang pag-aalinlangang sinalakay si Brian Ye. Noong nakaraan, nabulag siya ng pusa at nakasagap ng patay na daga, at sinadyang gumaling ang isang pasyente na may acute enteritis. Talagang inisip niya na siya ay isang eksperto sa gastroenterology. Nakakatawa talaga. Naramdaman ni Dr. Winston Liu ang mahirap na issue, at naglakas loob pa siyang magsalita ng basta-basta. Wala man lang siyang kaunting common sense, at kung siya ay lubos na irresponsible, maglakas loob siyang magsalita ng basta-basta. Habang kinokontra si Brian Ye, ang mga puso ng mga doktor ay pinagtatawanan si Brian Ye. Naramdaman ng pagkapuot ng mga doktor, biglang kumunat ang noo ni Dr. Thomas Wang. Kahit na alam niya na si Brian Ye ay nagalit sa gastroenterology department noong nakaraan, hindi maiwasan na ang mga doktor sa gastroenterology department ay may ilang opinyon kay Brian Ye, ngunit ang mga taong ito ay direktang tinarget si Brian Ye sa kanyang harapan. Medyo naiinis pa rin siya. Gusto niyang magsalita para kay Brian Ye, ngunit sandali, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay hinawakan ang buntot ni Brian Ye at tinapakan siya, at hindi siya pamilyar sa gastroenterology, kaya hindi niya alam kung ang sinabi ni Brian Ye ay may katuturan. Okay. At habang hindi alam ni Dr. Thomas Wang kung ano ang sasabihin, itinaas na ni Dr. Winston Liu ang kanyang ulo. Matapos tumingin kay Brian Ye, tumingin siya kay Dr. Thomas Wang at kay Nurse Olga Su na may pagdududa, sino ito? Dr. Winston Liu, tumakbo siya sa ating departamento para gumawa ng gulo noong nakaraan, kumuha ng medical records ng basta-basta, at sinaktan ang kasamahan na si Brian Ye na may ilang kasamahan sa ating departamento. Hindi pa naipakilala ni Dr. Thomas Wang si Brian Ye. Ang mga doktor sa tabi niya ay nauna nang nagpakilala. Nang pag-usapan ng nakaraan, ang kanilang mga mata kay Brian Ye ay puno agad ng sama ng loob. Kahit na matagal na ang nakalipas, napakainis pa rin nila kapag naalala nila ang nangyari noong araw na iyon, lalo na ang mga pumihil kay Brian Ye noong araw na iyon at tinulak ni Brian Ye. Nang marinig ang mga salitang puno ng galit ng mga doktor, kumunot ang noo ni Dr. Thomas Wang, at isang kislap ng galit ang sumilay sa kanyang mga mata. Kahit na may nagawang mali si Brian Ye noong una, gaano nakatagal ang mga pangyayari, paano pa rin siya magmumukhang isang dalaga. Parang tayo, nagdadalamati. Maingat. Bukod pa rito, hindi masisisi si Brian Ye sa nangyari noong araw na iyon. Pag-urong ng isang hakbang, kahit na hindi nila makalimutan at may opinyon kay Brian Ye, halos tapos na, walang katapusan. May malamig na pagsinggal sa kanyang puso, handa nang magsalita si Dr. Thomas Wang para turuan ang mga taong ito, ngunit bago pa man magkaroon ng oras si Dr. Thomas Wang na magsalita, nagsalita na si Dr. Winston Liu, ikaw ba si Brian Ye? Tiningnan ni Dr. Winston Liu si Brian Ye na may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Masasabi niyang kilala na si Brian Ye sa loob ng mahabang panahon, ngunit hindi pa niya ito nakita noon, at hindi inaasahan na makikita ito sa isang okasyon tulad ng ngayon, at hindi niya inaasahan na si Brian Ye ay magiging isang ganoong Ginoo. Dahil sa ginawa ni Brian Ye sa Gastroenterology Department, at dahil sa patuloy na pagpapalaki ng mga doktor sa departamento sa kabastusan at karahasan ni Brian Ye, palagi niyang naisip na si Brian Ye ay ang uri ng matangkad, malaki at mainitin ang ulo na tao. Ganito ba ang Ginoo na gumawa ng napakaraming bagay, at direktang nagdulot ng kaguluhan sa itaas na antas ng ospital ng paulit-ulit? Nang maisip ang dahilan ng lahat ng mga pangyayaring ito pala ay isang mahinahon at maisla na tao. Lalong naging kakaiba ang ekspresyon ni Dr. Winston Liu. Ako si Brian Ye. Kalmadong tumango si Brian Ye. Hindi niya pinagsisisihan ang nangyari noong nakaraan sa Department of Gastroenterology, at hindi rin niya naramdaman na nagkamali siya. Kung gagawin niya ulit ito, gagawin pa rin niya iyon. At para sa pagkapuot at panunuya na ipinakita ng mga doktor sa Gastroenterology Department, hindi siya nagalit. Ang mga taong ito ay hindi karapat-dapat na magpagalit sa kanya. Hindi na niya sila pinansin. Binata, lubos mong ginulo ang ating Gastroenterology Department noong nakaraan. Ang mga doktor sa ating departamento ay may malalaking opinyon sa iyo. Naglakas loob ka bang pumunta sa atin? Nang makita ang kalmado at mahinahong ekspresyon ni Brian Ye, isang kislap ng pagkamangha ang sumilay sa mga mata ni Dr. Winston Liu, at pagkatapos ay nagtanong siya na may mapaglarong ekspresyon sa sulok ng kanyang bibig. Dr. Winston Liu, ang bagay na ito.
Dr. Thomas Wang, alam ko na ang binata na ito ay ang iyong paboritong general, at na gusto mo siyang protektahan, ngunit gumawa siya ng napakalaking gulo sa ating departamento. Hindi naman masama kung magtatanong ako sa kanya ng ilang mga salita. Nang marinig ni Dr. Thomas Wang ang mga salita ni Dr. Winston Liu, binuksan niya ang kanyang bibig at naghanda ng magsalita para kay Brian Ye, ngunit direktang pinigilan siya ni Dr. Winston Liu bago pa man niya matapos ang kanyang mga salita. At nang marinig ang mga salita ni Dr. Winston Liu, ang mga doktor sa Gastroenterology Department sa likuran niya ay biglang nagpakita ng mga mapagmataas na ekspresyon, at ang mga matang nakatingin kay Brian Ye ay nagpakita ng mga nakangising ekspresyon. Una sa lahat, bilang isang kamag-anak at kaibigan ng pamilya ng pasyente, karapatan ko na bisitahin ang pasyente. Walang sino man ang maaaring alisin sa akin ang karapatang ito. Sa makatuwid, wala nang tanong kung naglakas loob ba akong pumunta rito. Kalmadong tiningnan ni Brian Ye si Dr. Winston Liu. Pangalawa, noong nakaraan, sa tingin ko hindi ako gumawa ng gulo sa inyong departamento. Bilang isang kapamilya ng isang pasyente, pumunta ako para kunin ang medical records ng pasyente, ngunit ang mga kasamahan sa inyong departamento ay paulit-ulit na hindi makatwiran. Pinigilan ang aking mga lehitimong karapatan at interes na nasira. Wala akong nagawa kundi gumawa ng matinding hakbang. Tungkol sa ingay, sa tingin ko ang mga kasamahan sa inyong departamento ang gumagawa ng ingay. Nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ka. Ang mga salita ni Brian Ye ay bumagsak. Hindi pa nagsasalita si Dr. Winston Liu. Ang mga doktor sa likuran niya ay direktang sumabog. Ang lalaking ito ay talagang itinulak ang lahat ng responsibilidad sa kanila. Ito ay talagang hindi makatwiran. Ito ay simpleng matitiis at hindi matitiis. Itinuturing ba niya silang mga bully? Kung hindi siya naging masyadong mabangis at bastos noon, paano nila siya pipigilan? Kaya, sa tingin mo ay wala kang mali. Tiningnan ni Dr. Winston Liu si Brian Ye, ang kanyang ekspresyon ay lalong naging kawili-wili. Siyempre, mali rin ako. Ang aking saloobin noon ay hindi talaga maganda, at ang aking emosyon ay hindi maayos na kontrolado. Hindi pinansin ni Brian Ye ang mga gastroenterologist na nakatitig sa kanya, ngunit kalmadong tumingin kay Dr. Winston Liu, at nagsabi ng isang nakakagulat na pahayag, ngunit kung ang pangyayari noong araw na iyon ay mauulit, gagawin ko pa rin iyon. Mapangahas ka. Matapang ka, sino ka ba sa tingin mo? Akala mo ba madaling mabuli ang gastroenterology department natin? Sa sandaling bumagsak ang mga salita ni Brian Ye, agad na sumabog ang mga doktor sa gastroenterology department. Ang lalaking ito, na nangangahas na maging napakapangahas, ay nagsabi pa nga na pipili siya. Hindi man lang niya pinapansin ang mga gastroenterology doctors nila. Isa pa, napakayabang niyang sabihin ng direkta sa harap ng napakaraming tao. Kaya ni Tito, hindi na kaya ni Tita. Tinitigan ng ilang tao si Brian Ye, halos magbuga ng apoy. Kung ang apoy sa kanilang mga mata ay maaaring maging substansya, sinunog na sana nila si Brian Ye ng direkta hanggang sa abo. Hindi mapigilan ni na Dr. Thomas Wang at Nurse Olga Su na matigilan. Hindi nila inaasahan na ganito ang sasabihin ni Brian Ye. Hindi nila maiwasang magpakita ng pag-aalala sa kanilang mga mukha. Si Brian Ye ay talagang napaka-impulsive at straight. Kahit na iniisip niya iyon, hindi na kailangan magsalita, hindi ba nagdaragdag ng gasolina sa apoy ang pagsasabi ng ganoong bagay sa oras na ito? Maging si Dr. Winston Liu, na hindi palaging galit, ay palaging nakangiti, pagkatapos ng ilang sandali ng pagkatulala, tumingin kay Brian Ye, naging pangit ang kanyang ekspresyon. Doktor ako. Para sa akin, ang pinakamahalagang bagay ay ang pasyente. Maraming kasamahan sa aming departamento ang nakakakilala sa akin. Kadalasan ay maganda ang ugali ko. Bihira akong magalit at magalit. Ang aking kakayahan sa pagkontrol sa emosyon ay palaging napakahusay. Karaniwan, hindi ako mawawalan ng kontrol. Ngunit mayroong isang sitwasyon kung saan ang aking mga emosyon ay ganap na hindi kontrolado. Iyon ay noong nakita ko ang isang doktor sa huling pagkakataon, napanood ko ang sitwasyon ng isang pasyente. At kapabayaan. Ganap na hindi pinansin ni Brian Ye ang mga mata ng mga taong iyon na malapit ng pumatay, at hindi pinansin ang nag-aalalang hitsura ni na Dr. Thomas Wang at Nurse Olga Su. Kalmado lang siyang tumingin kay Dr. Winston Liu na unti-unting lumulubog ang mukha, kahit sa ang departamento, kahit kailan, kung ako sa sitwasyong tulad ng huling pagkakataon, hindi ko pa rin makontrol ang aking emosyon, at gagawin pa rin ang nakikita mong maingay. Sa ward, tumahimik ito.
Ang boses ni Brian Ye ay hindi malakas, ang kanyang tono ay hindi mabigat, at ang kanyang pananalita ay hindi sadyang pinipigilan at nabigo, nakakatunog, walang anumang emosyonal na impluwensya, ngunit ang kanyang mga salita, tulad ng isang sledgehammer, ay tumama sa silid ng marahas. Sa puso ng lahat, nararamdaman ng lahat ang kapangyarihan sa mga salita ni Brian Ye. Ang mga galit na gastroenterologist na iyon ay tumingin kay Brian Ye ng may kalmadong mukha, at nakinig sa mga salita ni Brian Ye. Katutubo nilang gustong sabihin ang isang bagay upang pabulaanan siya. Gusto nilang sabihin na kalokohan lang ang sinasabi niya, pero wala silang sinabi. Pagkabuka ng kanyang bibig ay tila banabara ang mga salita sa kanyang lalamunan, at wala siyang masabi. Si Dr. Winston Liu, na lumubog na ang mukha, ay tumahimik din sandali. Hindi inaasahan ni na Dr. Thomas Wang at Nurse Olga Su na sasabihin ni Brian Ye ang mga nakakagulat na salita. Sila at ang mga kasamahan ni Brian Ye sa mahabang panahon, alam nilang lahat na si Brian Ye ay isang napaka-conscientious na doktor, kahit na ginagamot niya si Brian Ye ng maayos. Si Nurse Olga Su, na may mga opinyon, ay walang masabi tungkol sa mga medikal na kasanayan at medikal na etika ni Brian Ye. Ngunit wala sa kanila ang nag-isip na sa puso ni Brian Ye, ang posisyon na inookupahan ng pasyente ay napakahalaga. Ito ang unang pagkakataon na narinig nila si Brian Ye na nagpahayag ng kanyang iniisip ng seryoso. Si Brian Ye ay palaging isang tipikal na kinatawan ng mas kaunting pagsasabi at paggawa ng higit pa. Palagi siyang aktivista at bihirang magsalita. Ang ganitong uri ng magandang tunog ay hindi pa nasasabi. Dahil dito, ang mga salita ni Brian Ye ay nagdulot sa kanila ng higit na pagkabigla at pagkabigla. Dahil mas kilala nila si Brian Ye, alam nila na ang sinabi ni Brian Ye ay hindi para ipaliwanag kay Dr. Winston Liu, kundi para ipaliwanag sa mga doktor na ito sa Gastroenterology Department, kundi isang tunay na taos-pusong salita. Well said. Ang pinakamahalaga ay ang pasyente. Pagkaraan ng ilang sandali, nabawi ni Dr. Thomas Wang ang kanyang sentido, ang kanyang ekspresyon ay medyo nasasabik at totoo, ang kanyang mga mata ay tumingin kay Brian Ye, hindi na itagol ng kanyang mga mata ang kanyang pagpapahalaga at pagmamahal kay Brian Ye, at ang kanyang mga kilay ay puno ng pagmamalaki at pagmamalaki. Oo, napaka-proud ni Dr. Thomas Wang, very proud. Ang bata at namumukod tanging doktor na ito ay ang doktor ng kanilang respiratory medicine, at ang doktor na higit niyang hinahangaan. Magsabi ka lang ng matataas na salita, sinong hindi? Kung ganito ba talaga, siya lang ang nakakaalam. Ang mga doktor sa Gastroenterology Department ay tumingin kay Dr. Thomas Wang na nakatingin kay Brian Ye ng may pananabik, na may labis na mapagmataas na mga ekspresyon, na may didisguise na paghanga sa kanilang mga mukha, at hindi nila maiwasang magpakawala ng malamig na singgal sa kanilang mga puso. Baka sa mukha niya ang panghahamak at panghahamak. Nabalitaan ko na huling napagaling mo ang pasyente sa huli. Itinaas din ni Dr. Winston Liu ang kanyang ulo mula sa katahimikan. Sinulyapan niya si Dr. Thomas Wang, na humahanga. Baka sa mukha niya ang walang kwentang tingin. Muli siyang tumingin kay Brian Ye na may pagtataka sa kanyang mga mata. Bagamat ang mga sinabi ni Brian Ye ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkabigla, siya, tulad ng ibang mga gastroenterologist, ay hindi inakala na talagang magagawa ni Brian Ye ang kanyang sinabi. Gaya ng sinabi, inilagay niya ang pasyente sa kanyang pinakamahalagang posisyon, ngunit hindi siya nakipagtalo kay Brian Ye. Kung wala si Dr. Thomas Wang, baka makipagtalo pa rin siya kay Brian Ye, ngunit dahil nandito si Dr. Thomas Wang, hindi siya nag-abalang magsabi ng kahit ano. Siya at si Dr. Thomas Wang ay magkakilala sa loob ng napakaraming taon, at alam na alam nila ang ugali ni Dr. Thomas Wang. Kung alam niya ang sinabi niya kay Brian Ye, tiyak na tatayo si Dr. Thomas Wang at lalabanan siya. Hindi siya nag-alala tungkol sa gulo ni Brian Ye sa kanilang departamento noong nakaraan. Nasabi na ni Brian Ye iyon, at hindi na makatuwirang suluhin pa ito. Ang insidente nga ang unang problema sa kanilang departamento, si Wesley Zing. Talagang may malaking problema sa proseso ng kanyang paggamot. Maaaring labis na banggitin ang tanong ni Wesley Zing sa kasagsagan ng pagpatay sa isang pasyente, ngunit ang isang malaking pagkakamali ay tiyak na hindi maiiwasan. Hindi na niya mas malinaw ang tungkol dito, Brian Yezon matapos gawin ito para sa kapakanan ng katwiran ng pasyente, gaano man sila nagpupumiglas, nakakasawa lang ito para sa kanilang sarili. Higit pa rito, nang itanong niya ngayon lang, gusto lang niyang marinig ang paliwanag ni Brian Ye, at hindi niya sinasadya na ipahiya o suluhin si Brian Ye.
Sa katunayan, wala siyang gaanong opinyon tungkol kay Brian Ye sa kanyang puso tungkol sa pangyayari noong nakaraan, at bahagya pa siyang nagpasalamat. Kung hindi nakita ni Brian Ye ang problema ni Wesley Zing at hinukay ang landmine. Kung si Wesley Zing ay may malaking problema sa pagbabalik tanaw, ang pinakamalas ay talagang ang direktor ng kanyang departamento. Kung ang pag-uugali ni Brian Ye ay hindi direktang nakatulong sa kanya na maalis ang kulog, aayusin niya ang isang malaking problema para sa kanya. Kung hindi, hindi niya makikitungo ng maayos si Brian Ye. Kung ikukumpara sa huling pagkakataon na nanggugulo si Brian Ye sa kanilang opisina, mas binigyang pansin ni Dr. Winston Liu ang isa pang bagay, at iyon ay ang pagpapagaling ni Brian Ye sa tinatawag na Edna Joe. Karamihan sa mga doktor sa gastroenterology department ay hindi nasisiyahan dito. Naramdaman nila na si Brian Ye ay isa lamang bulag na pusa na may patay na daga at pinagaling ang isang simpleng talamak na pamamaga ng gastrointestinal. Ito ay hindi isang malaking bagay, ngunit bilang isang tagamasid ang mga may record ng medikal ni Wesley Zing, alam na alam ni Dr. Winston Liu na ang kalagayan ni Edna Joe ay hindi ganoon kasimple. Si Edna Joe ay talagang isang simpleng talamak na pamamaga ng gastrointestinal, ngunit pagkatapos ng makalat na gamot ni Wesley Zing, ang kondisyon ni Edna Joe ay matagal nang naging malubha at komplikado. Kahit na kinuha niya ang paggamot sa ibang pagkakataon, kailangan niyang mag-isip. Ngunit ang lalaking ito na nagngangalang Brian Ye, isang lalaking nasa respiratory medicine, ay talagang nagpagaling sa pasyenteng iyon. 2 o 3 araw lang daw bago gumaling. Naging curious ito sa kanya. At ngayon lang, nang makita niyang si Brian Ye ay napakabata at gwapong doktor, lalo siyang naging curious. Pinagaling ko ito. Tumango si Brian Ye. Paano mo ito nagamot? May matinding interes sa mga mata ni Dr. Winston Liu. Una, kontrolin ang pamamaga ng pasyente gamit ang 2 karaniwang ginagamit na nakatarget na anti-inflammatory na gamot. Bagamat hindi naiintindihan ni Brian Ye kung bakit interesado si Dr. Winston Liu sa kanyang paraan ng pagpapagaling kay Edna Joe, ipinaliwanag pa rin niya ang kanyang plano sa paggamot, na hindi naman partikular na komplikadong plano. Nang magsimulang magsalita si Brian Ye, hindi gaanong nagbago ang ekspresyon ni Dr. Winston Liu, ngunit sa parami ng pagkukwento ni Brian Ye, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magpakita ng pagtataka, at nang matapos magsalita si Brian Ye, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagtataka patungo sa pagkagulat. Ikaw mismo ang gumawa nitong plano sa paggamot. Tuwang-tuwang tumingin si Dr. Winston Liu kay Brian Ye. Ang tinatawag na karaniwang tao ay nanunood ng kaguluhan at ang eksperto ay nanunood sa pintuan. Ang mga nasa audience, kahit na ang mga nasa gastroenterology department sa likod niya, ay hindi narinig ang misteryo ng plano ni Brian Ye, ngunit bilang direktor ng gastroenterology department at isang first class na eksperto, siya ngunit naunawaan ko kaagad ang pintuan. Ang plano sa paggamot ni Brian Ye ay tila wala sa simula, ngunit sa katunayan, ito ay nagpapakita ng malalim na pag-unawa sa iba't ibang kakayahan ng kalamnan ng sistema ng pagtunaw ng tao. Ang mas bihira pa ay ang planong ito ay nagpapakita ng isang uri ng matapang, walang limitasyon, hindi kinaugalian na pag-iisip, ang mga ordinaryong tao ay hindi kailanman mag-iisip ng ganoong plano. Talagang mahirap siyang paniwalaan na ang planong ito ay ginawa ng isang doktor sa respiratory medicine. Natural na ako ang nakaisip nito. Mayroon bang gumamit ng parehong paraan upang gamutin ang parehong kaso? Tumingin si Brian Ye kay Dr. Winston Liu na may kainahinala. Bagamat hindi masyadong mahirap pag-usapan ang kaso ni Edna Joe, nadama ni Brian Ye na kahit papaano ay dapat itong ituring na medyo espesyal. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ng pasyente ay makakatagpo ng problemadong doktor ni Wesley Zing. Hindi, paano mo naisip ang planong ito? Umiling si Dr. Winston Liu at excited na nagtanong. Noong oras na iyon, sinuri ko ang kalagayan ni Edna Joe. Ipinaliwanag muli ni Brian Ye ang sitwasyon ni Edna Joe at sinabi kay Dr. Winston Liu ang kanyang mga iniisip noong panahong iyon. Kaya, napag-isipan ko ng maglaon ng ganoong plano. Ang ganda. Ang ganda talaga. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Brian Ye, hindi napigilan ni Dr. Winston Liu ang pagpalakpak ng kanyang palad. Kung ngayon lang niya sinabi na akala niya ay naisip ni Brian Ye ang ganoong uri ng plano, maaaring ito ay isang katakataka, kung ang bulag na pusa ay nabangga sa isang patay na daga, kung gayon sa sandaling ito ay talagang napagpasyahan niya na ang lalaking nagngangalang Brian Ye sa kanyang harapan ay talagang ganoon. Mayroon siyang kakaiba at malalim na pag-unawa sa sistema ng pagtunaw gaya ng iniisip niya. Ang kanyang mga mata ay tumitig kay Brian Ye ng mahigpit, at ang kanyang mga mata ay nag-init. Kahanga-hanga. Saan ito?
Napaka-ordinaryo rin naman ang sinabi ng lalaking ito. Alam nilang lahat ang pathological analysis na sinabi niya, at masasabi nila ito. Sa likod ni Dr. Winston Leo, ang grupo ng mga gastroenterology na doktor ay tumingin kay Dr. Winston Leo na parang nakakita sila ng isang pambihirang kayamanan, tumingin kay Brian Ye, tumingin sa hindi nakukuhang paghanga sa kanyang mukha, at tumingin sa kanya. Ang naglalagablab na init dito ay napatulala sa lahat. Hindi nila naintindihan ang sinabi ni Brian Ye tungkol sa plano ng paggamot at sa kanyang pathological analysis. Naramdaman nila na ang mga salita ni Brian Ye ay napaka-ordinaryo. Ang mga gamot na ginamit niya sa panggagamot ay mga ordinaryong gamot din. Naisip nila na baka mas mabuting gamutin ito kaysa kay Brian Ye. Hindi nila naintindihan kung bakit pupurihin ni Dr. Winston Leo, ang kanilang direktor, ang taong ito sa departamento na kinasusuklaman ng lahat. Ang mukha ni Nurse Olga So ay puno rin ng pagtataka. Hindi niya naintindihan ang mga plano at pagsusuri ni Brian Ye, ngunit katutubo niyang naramdaman na ang sinabi ni Brian Ye ay hindi talaga maaaring maging kung ano ang sinabi ni Dr. Winston Leo ng napakahusay, napakalabis. Si Brian Ye ay isang doktor sa Department of Respiratory Medicine. In terms of gastroenterology, kahit konting alam mo, saan ka pwede pumunta. Sinusubukan ba nitong si Dr. Winston Leo na kunin ang pagkakataon na alisin ang hindi pagkakaunawaan at contradiction sa pagitan ni Brian Ye at ng kagawaran ng gastroenterology? Oo, dapat ganito. Nagkaroon ng ideya sa kanyang puso, at lalo siyang napatunayan. Sa pamamagitan ng 2 araw na ito ng pakikipag-ugnayan, mayroon siyang kaunting pag-unawa kay Dr. Winston Leo, ang direktor ng gastroenterology, dahil alam niya na kahit na si Dr. Winston Leo ay hindi kasing tibay ng kanilang direktor na si Dr. Thomas Wang, tila siya ay mas nag-aalinlangan, ngunit tulad ni Direk Wang, siya ay isang mahusay na doktor na may angkop na kasipagan. Sa karakter ni Dr. Winston Leo, posible pa ring gawin ang gayong maputik na bagay. Matanda Leo, ano ang ginagawa mo? Huwag mong gawin ang ideya ni Dr. Ye. Si Dr. Ye ang aming ace doctor sa Department of Respiratory Medicine. Bagamat hindi naramdaman ni Dr. Thomas Wang ang misteryo ng plano sa paggamot ni Brian Ye, kilalang-kilala niya si Dr. Winston Leo. Mula sa mga mata ni Dr. Winston Leo, nakaamoy siya ng hindi pangkaraniwang amoy. Gumawa ng kanyang isip. Ang taong may masamang ugali tulad ni Brian Ye, ikaw si Dr. Thomas Wang ay ituturing na isang kayamanan at magugustuhan ang kanyang mga nakakabigay puri na salita. Naisip niya na si Dr. Winston Leo ay magiging katulad niya, tulad ng ganitong uri ng tao na alam lamang kung paano mambola at magsalita ng mga walang laman na usapan. Nakita ng mga doktor sa gastroenterology department ang nerbiyos na hitsura ni Dr. Thomas Wang, at hindi nila naiwas ang magpakita ng panghahamak sa kanilang mga mata. Maraming sinabi sa kanila ni Wesley Zing tungkol kina Brian Ye at Dr. Thomas Wang noon. Sa bibig ni Wesley Zing, sina Dr. Thomas Wang at Brian Ye ay dalawa sa mga pinakapangit na nasasakupan. Ang isa ay palpak, nambobola, at ang isa naman ay napakasaya at gustong maging mga taong mambola. Kahit na si Wesley Zing ay naaresto na ngayon, ang kanilang impresyon kay Brian Ye ay na sila ay naisip na sa sinabi ni Wesley Zing. Ito ang isang dahilan kung bakit labis nilang kinasusuklaman si Brian Ye. Gastroenterology ba ang pinili mo para sa sangay ng iyong universidad? Hindi pinansin ni Dr. Winston Leo si Dr. Thomas Wang, ngunit patuloy na tumitig kay Brian Ye ng mabangis. Hindi. Mabilis na umiling si Brian Ye. Ang sistemang medikal na pinag-aralan niya sa ibang bansa ay iba sa mga lokal na universidad. Pagkatapos uminom ka ng gamot sa paghinga. Si Dr. Winston Leo ay hindi pa rin gustong sumuko. Ito. Napatingin si Brian Ye kay Dr. Thomas Wang sa kahihiyan, ngunit tumango siya. Kapag nag-aaral sa ibang bansa, kailangan niyang mag-aral ng rotation sa bawat departamento, kaya hindi niya maikakailan na kumuha siya ng respiratory medicine bilang elective course. Interesado ka bang pumunta sa aming gastroenterology department? Direktang nagpadala ng imbitasyon si Dr. Winston Leo kay Brian Ye, at ang kanyang mga mata ay puno ng maiinit na ekspresyon. Anong klaseng pagtrato ang ibibigay sa iyo ng matandang hari? Ibibigay ko sa iyo kung anong klaseng paggamot, hindi, bibigyan kita ng mas mabuting paggamot. At ipinapangako ko sa iyo na hanggat mayroon kang sapat na mga taon, ipinapangako kong tutulungan kitang makapasa sa pagtatasa ng representanteng direktor. Ano? Ang lahat ng mga doktor sa departamento ng gastroenterology ay nag-isip na mali ang kanilang pagkarinig sa kanilang mga tainga. Nanlaki ang mga mata ng lahat, at tumingin sila kay Dr. Winston Leo na may ekspresyon ng hindi makapaniwala.
Ang kanilang napakalaking pag-asa, ang kanilang naririnig at nakikita, ay pawang mali, sila ay isang ilusyon lamang. Ngunit nakakalungkot na sila ay nabigo. Ang ekspresyon ni Dr. Winston Leo ay napakaseryoso, hindi parang isang biro, lalo na't peke. Paano ito posible? Ano ang mali sa kanilang direktor na si Dr. Winston Leo? Inimbitahan talaga ang batang ito na sumali sa kanilang departamento. Bigyan siya ng ganoong magandang terms. Talagang makakatulong sa kanya na makapasa sa pagtatasa ng deputy director. Bakit? Anong bait ng lalaking ito? Sino sa kanila ang hindi mas magaling sa kanya? Bakit walang ganoong magandang paggamot? Ang mga doktor sa gastroenterology department ay tumingin kay Brian Ye, at ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng walang katulad na paninibugho, at ang kanilang mga puso ay nagalit. Nanlaki din si Nurse Olga So, tumingin kay Brian Ye, na may hindi kapani-paniwalang tingin sa kanyang mga mata. Pambihira ba talaga ang lalaking ito? Maging si Dr. Thomas Wang, na pinakakilala kay Dr. Winston Leo, ay baka sa kanyang mukha ang pagtataka. Bagamat naramdaman niyang may mali ang mga mata ni Dr. Winston Leo kay Brian Ye, hindi pa rin niya inaasahan na si Dr. Winston Leo ay talagang si Brian Ye ay nagpadala ng imbitasyon, na talagang nagbabalak na hukayin si Brian Ye. Ang sinabi niya ngayon ay medyo biro, at gusto niyang suportahan si Brian Ye. Masasabi bang ang mga natamo at talento ni Brian Ye sa gastroenterology ay talagang umabot sa ganoong antas? Kung ito ang kaso, si Brian Ye ay magiging napakasama. Saang paaralan nagtapos si Brian Ye? Paano mo ito nilinang? Tumingin si Dr. Thomas Wang kay Brian Ye na may bakas ng pagkagulat. Si Brian Ye mismo ay hindi inaasahan na lalabas si Dr. Winston Leo. Ilang sandali pa ay hindi niya maiwasang mapang-anga. Hindi na siya bumalik sa kanyang katinoan hanggang sa maramdaman niya ang tingin ng lahat sa kanya at mabilis na umiling. Salamat kay Dr. Winston Leo para sa imbitasyon at mataas na antas ng mga view, ngunit ang aking major ay respiratory medicine. Sa gastroenterology, ang aking kaalaman ay masyadong mababaw, kaya hindi ko ipagpaliban ang mga pasyente. Masyadong counterintuitive ang sinabi mo. Kung mababaw ang kaalaman mo, anong klaseng tao sila? Itinuro ni Dr. Winston Leo ang mga doktor sa likuran niya. Yaong mga doktor sa gastroenterology department na nasugatan na, nakinig sa mga salita ni Dr. Winston Leo, nakaramdam lamang ng sakit sa kanilang dibdib, at naramdaman na muli silang sinaksak at halos lumuwa ng dugo. Ano ang nangyari kay Dr. Winston Leo ngayon? Ginamit ba siya ng batang ito? Bakit niya purihin ang batang ito na nagdulot ng matinding kahihiyan sa kanilang departamento? Hawak mo man siya, hindi mo na kailangang saksakin sila ng napakalakas. Hindi ba niya alam na ang mga talentong ito ay kanyang mga subordinate? Pakiramdam ng mga doktor na ito ay nababaliw na sila, lumingon ang kanilang mga mata kay Brian Ye, at lalo silang naging masungit. Direktor Leo, napakataas mo talaga ng tingin sa akin. Napangiti ng mapait si Brian Ye sa kahihiyan. Well, hindi naman minamadali ang usapin na ito, dahan-dahan mong pag-isipan, kapag naisip mo na, pumunta ka sa department namin, lumapit ka sa akin, I welcome you anytime. Ikinaway ni Dr. Winston Leo ang kanyang kamay, at hindi nagpatuloy sa pagpindot kay Brian Ye. Narealize din niya na medyo impulsive ang desisyon niya kanina. Sa ganoong okasyon, hindi makakapagdesisyon si Brian Ye kung nagpadala siya ng imbitasyon kay Brian Ye. Bamaling ang tingin niya sa mga doktor sa likod niya, are you not convinced? Think I look too high on him. Director Leo, we are really not convinced. We really don't think we are inferior to him. Oo, Director Leo, sa palagay ko ay wala talagang anumang bagay sa kanya na karapat-dapat sa iyong pansin. Si Dr. Winston Leo ay hindi ang uri ng malakas na pinuno. Ang mga doktor sa ibaba ay hindi kailanman magsasabi ng labis na paghanga sa kanya. Kahit na hindi magtanong si Dr. Winston Leo, magsasalita sila. Naririnig nito ang tanong ni Dr. Winston Leo, kaagad nilang ipinahayag ang kanilang kawalang kasiyahan at panloob na pag-iisip ng sunod-sunod. Let me ask you a question. How would you deal with the condition of the patient just now? Nang marinig ang kanilang galit na mga salita, si Dr. Winston Leo ay hindi nagalit, ngunit nagtanong lamang. Siyempre tayo. Walang kamalay-malay na gustong ulitin ng mga doktor ang naunang plano ni Brian Ye, ngunit nang ang mga salita ay dumating sa kanilang mga labi, bigla silang tumigil. Kung ginamit nila ang plano ni Brian Ye, hindi ba ito ay plagiarism? Hindi ba parang pareho ang level nila kay Brian Ye? Ako ang magsasalita para sa inyo, tiyak na kayo ay
Tumingin si Dr. Winston Liu sa mga doktor na biglang huminto, na may malinaw na ekspresyon sa mga sulok ng kanyang bibig, diretso siyang nagsalita, at nakaisip ng solusyon. Pagkatapos magsalita, tumingin siya sa kanila, umaasa kayo sa sabi ng konsensya, isipin mo nga, ganoon ba ang plano? Kami. Mukhang nanigas ang mga doktor. Tiningnan nila ang ekspresyon ni Dr. Winston Liu at likas na naramdaman na ang sagot na ito ay hindi isang napakagandang sagot. Katutubo nilang gustong sabihin ang isang bagay upang pabulaanan si Dr. Winston Liu, ngunit bigla nilang napagtanto, tila naiisip lang talaga nila ang planong ito. Bukod sa planong ito, wala talaga silang maisip na ibang plano. Direktor Liu, may mali ba sa planong ito? Sa palagay ko ay walang mali sa ganoong plano, at kahit na sa tingin ko ang planong ito ay mas mabuti at mas secure pa kaysa sa kanyang plano. Isang mas bata at mas matapang na doktor ang humakbang at matapang na sinabi. Oo, ang planong ito ay talagang medyo ligtas, dahil ito ay isang plano sa paggamot sa aklat aralin. Tumango si Dr. Winston Liu, na may makikitang kasiyahan sa kanyang mukha. Tumayo ang isang ito dahil hinangaan niya ang grupong ito ng mga tao. Pakiramdam niya ay mas talented siya at karapat-dapat sa pagsasanay. Ang taong ito, maglakas loob na tumayo. Hindi bababasa ito ay nangangahulugan na ito ay hindi masyadong masama, mas mahusay kaysa sa naisip niya, at hindi nito sinasayang ang kanyang paningin at pagsasanay. Actually, medyo magaling na ang mga makakaisip ng planong ito, at medyo may level na sila. Kahit na sinasabi ko na textbook plan ang planong ito, hindi ibig sabihin na meron talagang ganoong plano sa textbook na maaaring direktang kopyahin, iyong mga nakakaisip ng planong ito, at least explain na medyo solid pa rin ang basic knowledge, and there is a certain degree of understanding, and really handed over to the disease, you are handed over to the disease. Marahil marami sa inyo ang natatakot na hindi ko maisip ang planong ito. Tumingin si Dr. Winston Liu sa mga doktor. Marami sa mga doktor na iyon ang nakakita ng papalapit na tingin ni Dr. Winston Liu, at biglang namula ang kanilang mga mukha at ibinaba ang kanilang mga ulo. Sila nga ang sinabi ni Dr. Winston Liu, at hindi man lang nila naisip ang planong ito. Ang mga nakaisip ng planong ito, tulad ng taong nagsalita ngayon, ay direktang tumingin kay Dr. Winston Liu, naghihintay sa susunod na pagsusuri ni Dr. Winston Liu. Walang duda na ang planong ito ay makakapagpagaling sa pasyente, at ito ay medyo ligtas, ngunit sa planong ito, hindi ito kasing husay ng doktor na ito. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Dr. Winston Liu, at talagang sinimulan niyang ipaliwanag sa kanila ang misteryo ng plano ni Brian Ye. Kaya, tinitingnan mo ang isang napakasimpleng plano, ngunit ang nilalaman nito ay isang matatag na pag-unawa sa kaalaman ng buong gamot sa pagtunaw, at ang pinakamahalagang bagay ay mayroon din silang isang holistic na pangitain upang tunay na matuno ang buong ang sistema ay tinitingnan bilang isang buo, at ito ay napaka-flexible sa mga tuntunin ng gamot. Ang mga gamot na pinili niya ay nagpapakilala, ngunit sila ay medyo hindi karaniwan. So, naiintindihan mo na kung bakit ko siya inimbitahan sa gastroenterology department natin, at bakit sa tingin mo ay mas mababa ka sa kanila. Matapos ilarawan ang misteryo ng mga ideya at plano ni Brian Ye, muling bumalik ang tingin ni Dr. Winston Liu sa katawan ni Brian Ye, na may hitsura ng pagsang-ayon sa kanyang mga mata. Matapos pakinggan ang salaysay ni Dr. Winston Liu, ang mga doktor sa gastroenterology department ay tumahimik. Wala sa kanila ang inaasahan na ang plano ni Brian Ye ay magkakaroon ng ganoong misteryo. Bagamat hindi komportable ang kanilang mga puso, kailangan pa rin nilang aminin na ang plano ng paggamot ni Brian Ye ay talagang napakatalino, at least mas mahusay kaysa sa kanila. Gayunpaman, sa kanilang mga puso, hindi pa rin sila kumbinsido kay Brian Ye. Naramdaman pa rin nila na pinalaki ni Dr. Winston Liu ang papuri kay Brian Ye, at naramdaman nila na sobra ni Dr. Winston Liu ang pagpapahalaga kay Brian Ye. Ang dahilan kung bakit naisip ni Brian Ye ang planong ito at ang paggamit ng mga gamot ay marahil dahil wala siyang gaanong alam tungkol sa gastroenterology at mga gamot na iyon, kaya't nakatagpo siya ng mga patay na daga at pinili ang planong ito at ang mga gamot na ito. Ang mga naunang hula ni Dr. Thomas Wang at Nurse Oldeso ay nakumpirma pagkatapos ng pagsusuri ni Dr. Winston Liu. Hindi nila maiwasang magpakita ng labis na pagkagulat sa kanilang mga mukha. Wala ni isa sa kanila ang nag-isip na si Brian Ye ay talagang nasa gastroenterology department. Mayroon ding napakalalim at kakaibang pag-unawa at napakataas na antas. Bilang bida, nahihiya lang si Brian Ye. Hindi niya akalain na ganoon kataas ang tingin sa kanya ni Dr. Winston Liu. Hindi talaga siya masyadong nag-iisip noon.
Instinctive lang niyang naisip ang ganoong plano, ngunit naramdaman niya na ang ganoong plano sa paggamot ay mas angkop para kay Edna Joe. Iyon lang, saan ba sulit na makita si Dr. Winston Leo ng labis. Gayunpaman, habang nahihiya, hindi maiwasan ni Brian Ye na humanga sa mga kasanayan at opinyon ni Dr. Winston Leo sa kanyang puso. Kahit na ang papuri sa kanya ni Dr. Winston Leo ngayon ay medyo pinalaki, si Dr. Winston Leo ay may ganoong pananaw. Hindi bababa sa ito ay nagpapakita na siya ay talagang natatangi sa aspetong ito ng gastroenterology. Brian Ye, mangyaring tulungan ng ina ni Nurse Olga para makita kung may anumang paraan. Biglang may naalala si Dr. Thomas Wang at tumingin kay Brian Ye ng may pag-asa at pinanibik. Ngayon lang narinig ni Dr. Thomas Wang ang mga salita ni Brian Ye na napakakumbaba. Wala talaga siyang pag-asa kay Brian Ye. Naisip na lang niya na dahil tinawag na si Brian Ye, kukunin niya ito para tingnan. Ngayon pagkatapos na makinig sa pagsusuri ni Dr. Winston Leo, biglang nabuhay muli ang pag-asa sa kanyang puso. Buti na lang at hinaila lang ang batang ito. Sa puso ni Dr. Thomas Wang, lihim na nagagalak na si Brian Ye ay napakakumbaba. Malinaw na mayroon siyang malalim na pag-unawa at karanasan sa gastroenterology. Medyo pang-unawa lang ang sinabi niya kanina. Tumingin din ang tingin ni Nurse Olga So kay Brian Ye, at may bakas ng pag-asa at pag-asa sa kanyang magagandang mata. Ang kanyang ina ay napakatagal na sa sobrang sakit. Sa tuwing susuriin niya ang temperatura ng kanyang katawan, sa tuwing nakikita niya ang masakit na hitsura sa kanyang mukha, pakiramdam niya ay nagdurusa siya sa kanyang puso. Kung makakapili siya, mas gusto niyang humiga. Ang nasa hospital bed ay siya, mas pinipiling palitan ang paghihirap ng ina. Sa puso niya, umaasa siyang may makaisip ng paraan para mailigtas ang kanyang ina sa sakit. Tanungin mo siya kung anong paraan. Sa tingin mo ba ang taong ito ay isang dalubhasa sa gastroenterology? Kahit si Dr. Winston Leo ay hindi nakaisip ng paraan, may naisip kaya siyang paraan. Nang marinig ng mga doktor sa gastroenterology department ang mga salita ni Dr. Thomas Wang, lahat sila ay nanunuya sa kanilang mga puso habang pinapanood nila si Nurse Olga So na umaasang nakatingin kay Brian Ye. Dr. Wang, tingnan natin kung may magagawa ba si Dr. Winston Leo tungkol dito. Nasa ganitong level na ako, kaya ayokong pakialaman ito. Medyo natahimik din si Brian Ye sa sinabi ni Dr. Thomas Wang. Nang siya ay nagsasalita, ang kanyang mga mata ay tumingin kay Dr. Winston Leo na may bakas ng pagkapahiya. Nandito ang totoong ekspertong direktor na si Dr. Winston Leo. Hindi siya pinansin ni Dr. Thomas Wang at sa halip ay tinanong siya. Brian Ye, medyo napahiya siya nito. Bilangin mo pa ng kaunting kaalaman sa sarili. Nang marinig ang mga salita ni Brian Ye, ang mga ekspresyon sa mukha ng mga gastroenterologist sa wakas ay bahagyang lumuwag. Naalala ko na parang ngayon lang sinabi ni Dr. Ye na hinala mo na may peritoneal inflammation at gastric reflux ang pasyente. Tumingin si Dr. Winston Leo kay Brian Ye ng may interes. Wala akong masyadong alam, basta casual lang magsalita, Direk Leo, ipagpalagay mo na lang na hindi mo pa narinig. Lalong nahihiya ang hitsura sa mukha ni Brian Ye. Kung ano ang sinabi ng mga doktor sa gastroenterology department ngayon, pinag-isipan niya itong mabuti, at nadama na ang dalawang sitwasyong ito ay talagang malabong mangyari. Matapos maramdaman ang propesyonal na antas ni Dr. Winston Leo, lalo niyang naramdaman na ngayon lang siya nagsasalita ay masyadong casual, masyadong impulsive, at masyadong mahigpit. Kung sa dalawang sitwasyong ito, tiyak na hindi mapapansin ang antas ni Dr. Winston Leo. Alam na ba ng batang ito ang kanyang antas? Anong idiot kung alam ko ang sinabi ko? Ang mga doktor sa gastroenterology department ay nakinig sa mga salita ni Brian Ye, at naramdaman nilang lahat na parang kumakain sila ng isang baso ng malamig na serbesa sa panahon ng nakakapasong init ng Hunyo, at ang pakiramdam nila ay labis na nakakapreskong. Pakiramdam na ang hininga bago ang bibig ng puso ay tuluyang lumabas, ang kanilang mga mata ay tumingin kay Brian Ye, at ang kanilang mga mata ay puno ng panunuya. Bakit mo naisip na ito ang dalawang sitwasyon? Nanatiling pareho ang ekspresyon ni Dr. Winston Leo, at hindi niya pinansin ang mga salita ni Brian Ye, at nagpatuloy sa pagtatanong. Pagkatapos, nang hindi hinintay na magsalita si Brian Ye, idinagdag niya, hindi mo kailangang mag-isip masyado, sabihin mo lang na the idea is here. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.